Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Lacsamana. Good morning. Oo nga pala, by the way, yung nabanggit ko kanina yung mag-guest si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, sa Manila Overseas Press Club sa June 25 pala yan. Next 6 week. p.m. sa Fairmont Hotel. Ba, maganda yan. Dapat puntahan natin yan. Marinig natin kay Secretary Go kung ano yung napag-usapan na nila ni Presidente at saka ng mga kasama ng cabinet. Ito naman si paring Tony Lopez yung mga pasakalyo. Anong pasakalyo ni Barry? Considering the state of investment today and economic challenges that threaten to worsen, the MPOP investment night with DECGO could put things in perspective and clarify concerns about the economy. Ito, sobrang pasakalyo naman ito. Babasahin ko lang. Ito, mayroong si Parin Tony. Yan yung mga concerns ko. Magaling si Parin Tony pagdating sa kanya. Talagang uudyo kang kanya. At tanungin nyo na. Pag hindi ka marunong magdala, kanyan. Isa pa yung nagsabi na yung tungkol dun sa no questions about sabi niya, hindi, kaya naman namin bumili ng breakfast. Ano yun? Kasi yung Tuesday Club, tambayan niya ng mga media sa practitioners. Sa, ano bang hotel to? Itong EDSA Siang. May magsusponsor. Hindi, itong yung Grab ba, ano ba ito? Grab. Ito pong sabi, sige, magbibili namin kayo ng breakfast, pero no hard questions, please. Siyempre, si Tony, narinig yan Isa na ngayon ng convener, Itong Tuesday Club, naumpisa nito ng grupong dating Max Soliben saka Art Borhal. Manong Art Borhal. Si Neil Cruz. Ayan. Yun. Maraming ganyang dati kapyan, uso Uso yung mga kapyan dati. Merong kapyan sa Manila Hotel, si Manong Neil Cruz. Pero ang gagaling ng mga dito nagtatambayan lahat ng mga journalist na Hindi lang yan. Especially pati mga politicians at mga economic managers. Explain yourself. Explain yourself dito sa to. At yan, wala namang mikropono or anything. Uupo ka doon, kakain. Pero yung nga lang nakapaligid sa'yo, ayan, si Max Soliben, si Art Kukwestiyonin ka ng kukwestiyonin. Tapos sa tapat si Buchang. Bahala ka. Tony Katigbak. Bahala ka sumagot, di ba? Wala namang mikropono, walang agenda. Pero be ready for the next 3 hours, 2 to 3 hours na in mga questions. Uruting ka. At walang off the record doon, lahat yun. Lahat yun. Yan, kagaya ng sinasabi ni Parin Joel tungkol dyan sa nangyari sa Grab, no hard questions. Hindi pwede. Sabi ni Paring Tony, kaya kong bumili na sarili kong tapsilog at kape, no? Kung yan ang gusto mo, wag. Wala na, hindi na nag-host ang Grab. This is the time at the time, hanggang ngayon yata, ang Grab may kontrobersya pa rin. Hindi pa nila babayaran lahat yung mga atraso nila. At the same time, ang dami nilang pinapasukan na puro mga shortcut. Yung shortcut nila yung mga gawain. This was I remember that this was a bad time dahil nag-press conference sa Malacanang. Tapos ang nag-schedule pa yung bagong secretary at the time nung PCO sino ba yung dating si Cheloy. Si Cheloy, Garafil. So tuloy ang balat ng mga media, teka muna, sino ba nagpapapress con Malacanang? Grab, di ba? Okay. Meron silang issue tungkol dun sa nangyari. Anyway, maraming ganyan po. At yung pinag-usapan namin ni Paring Joel kanina, ang masakit sa atin yung ating mga plano, maging lalong-lalo na sa pagpapasigla ng ekonomiya, nagiging headline induced ng mga plano. Ito ba ngayon ang pag-uusapan natin? Nawala na yung strategic na plan na ito talaga dapat. Kaya dyan papasok si secretary ko. Magandang malaman yan sa... Ano ba talaga, Sec, ang pupuntahan natin ng ekonomiya natin base sa usapan ninyo ni Pangulong BBM? Kasi hindi naman lahat ng mga mapag-usapan sa Facebook o sa YouTube, whatever,
na ito na yung bagong development dito, yun na, papasukin mo na. Wala. And that is important Pinaplanduhan pati. yan eh. Because ito, nung nagsimula yung programa natin ngayong umaga, hinihikayat natin ang private sector Yes. to really step up over and above the corporate social responsibility projects at saka yung mga bottom line competency projects nyo. Let's go kung ano talaga kailangan ng bansa. At kung kaya nyo naman ponduhan at ang hinihiling lang naman nila, I remember for example, si Mr. MVP ng Metro Pacific Investment Corporation. Sige, we will go to whatever power energy project kailangan nyo. Pero sabihin nyo sa amin, saan ba talaga Saan kami pwede? Saan kami pwede? Ano ba ang gobyernong gusto? Kasi ang mahirap yung mag-i-invest ka ng malaki, biglang magbabago isip ng gobyerno. Hindi pwede dyan. Hindi pwede. So medyo liwanagin lang. So yung si Secretary Go, pag guest niya dyan sa MOPC, sana yun na makita. Ano yung direksyon? Saan maganda? Halimbawa, sinasabi natin palagi, ang kakulangan na infrastruktura, yan na nagiging problema. Sige, Secretary Go, sasabihin niya siguro dyan. Ito po ang infrastructure development program natin. Ito kasama ko, Secretary Manny Bunoan, saka si Secretary Bautista. Dito po tayo magkakaroon ng ganitong workout. Kasi networking to, etc. at lahat. Dito po. Ang private sector, mga foreign investors, pwede natin ditong dito na kayo mag-invest dahil dito po tutungo ang gobyerno. Yan, mga ganung klase. At dyan din papasok, parang Joel, yung tungkol sa Maharlika Investment. Yeah, ayan. which is hanggang ngayon, din natin naririnig ka dating pinag-uusapan na tabunan na ng West Philippine Sea. Pero ayan, headline. Gusto nating malaman yan, di ba? Anong mga investments ang papasukan? Hindi sa ayaw natin pag-usapan yung West Philippine Sea, pero alam mo nyo, nakaka-umay din yung everyday na lang. Yan na lang ang ating pag-uusapan. Ano ba talagang gusto natin mangyari, di ba? Bakit hindi natin napag-uusapan yun? Singilin natin singilin natin yung tungkol dun sa yung palagi natin sinasabi, dito tayo kakulangan kaya hindi pumupunta dito investors. Power, ano na yun? Nasaan yung power development plan? Yan ang dapat natin pag-usapan. I'm sure, pagdating dyan sa June 25 na yan ang isa sa mga tatanungin kay, at uurutin siya dyan, Secretary ko. Kasi dyan umaatras yung maraming investor na pumapasok sa atin. Teka muna, ang mahal pala ng kuryente nyo rito. Yun ang unang Vietnam, ganito. Malaysia, ganito ang, paano yan? Anong gagawin namin? Di ba gaya the example natin, kaibigan natin si paring Gob Ben Ebartone. Dyan sa Eastern Samar. Eastern Samar. Malakas dapat ang fisheries dyan. Fisheries. Nung dumating yung mga investor na kinumpute, nag-crunch the numbers, ika nga. Nasira diskarte. Sa iba na lang pumunta. Ang mahal pala ng kuryente. Mahal, sabi mo. Iyan. Although sabi mo sa akin dati may mga investor na, sige, pupunta na kami dyan. Kami nang bahala sa kuryente. Pero ang problema doon, yun namang sistema. It will take another 2 or 3 years bago mo may tayo yung planta. One big example is Mindoro Occidental. Okay. Iyan dati, 8 to 12 hours ang kanilang brownout doon. Kasi yung power provider nila ay nagkaroon ng issue doon sa distributor, which is the electric cooperative. Isipin mo yan, Mindoro Occidental, para it can be the rice granary for the entire Luzon. Alam mo kung bakit? Ang ganda ng dyan, Sablayan, yung mga areas na yan. At yan ang San Jose. Yan yung salt making. Okay. Yung San Jose sa Occidental Mindoro. Nawala doon. At paano? Kailangan mo ng tuloy-tuloy, sustained na power supply. Paano ka magkakaroon ng rice mill? Paano ka magkakaroon ng pag-aayos tungkol sa iba pang mga gawain doon? Kung ang 8 to 12, brownout ka. Paano yung mangyayari dyan? Sa'yo. Maganda pa pati ang dyan. Rice and corn. Agricultural area yan. Malaking. At saka fisheries. Yung the whole Mindoro Island is a very, very resource-rich island. Oriental at saka Occidental. At saka tourism. Malakas ang tourism dyan. The same is true in Palawan. Another island na with a lot of potentials, with a lot of things. Kaya lang,
haphazard ang development ngayon yan. Dahil nga, Bakit mo naman nasabing haphazard? kasi, Daming ano dyan, mga gandang lugar dyan, ha? nasisira na nga. Oo, yun na Dahil ang problema, yung environmental. yung development hindi na nga maayos. Yan ang aking ibig sabihin. Sige, sina Governor Alvarez naman gusto rin nila maayos. Kaya lang, siyempre kailangan mo ng mga kasama mo, kasama ng bayan. Nagkaroon ng banatan dyan Di ba, for a while nagkaroon ng plebiscite tungkol sa paghahati ng Palawan. Oo. Nagkaroon ng issuean dyan Ayaw ng mga tiga Palawan na mahati ang Palawan. Kaya umusbong doon yung One Palawan movement. Ngayon, paano mo ngayon ayusin ang Palawan? Kasi napaka elongated mahabang probinsya yan. So, by sector siguro, by section. Itong area na ito, dito nakatalaga ang mining. Itong area na ito yung agriculture. Itong area na ito yung tourism, etc. Yung ganon. So, meron siguro naman silang development plan. Yun ang gusto natin malaman para yung mga investors mismo makapunta dyan kasi ang kulang din sa Palawan yung utilities. Kasama power, tubig, sewerage, etc. Yung ganong klase. Right. Dahil pag sila na over dyan, lumaki masyadong footprint. Delikado yan sa environmental Ano yan? May tinatawag tayo, kagaya dyan sa Boracay, yung tinatawag natin pa rin, Joel, na carrying capacity. Mabuti nga dyan sa Boracay, na disiplina nila. O ito, 10,000 lang ang pwede per day na bisita dyan sa Boracay. Kasi itong Boracay na mismo, marami na nakatira dyan. Kasi nandyan na service workers, lahat, etc., etc. 10,000 lang ang pwedeng mag-ano dyan. O yun, disiplinado. Ganyan sana ang gagawin natin dun sa iba't ibang areas. Pag sinabi natin, ito, abaka, producing, abaka. Alam ba ganyan ang Ganyan sa China, ganyan din sa ibang bansa Kaya pupunta ka sa China, di ba parang? Pag sinabi mong, saan pwede tungkol sa sapatos? Itong sapatosan dyan sa China. Lahat ng mga factories doon, lahat ng mga pangailan tungkol sa sapatos nakakonsentrate doon. Logistics, lahat, etc. Material provided. Pag gusto mo ng lighting, dito. Identified. So kung ikaw ay importer, ito na yun. Kung ikaw naman, alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi ka na pupunta sa lawak ng China, hindi na. Ito nakakonsentrate. Pag gusto mo naman ang exporter ka naman, nandoon na rin lahat. Lahat ng mga requirement para ikaw mag-export, ports, logistics, etc., etc., lahat, pati yung rules and regulations tungkol sa manufacturing dito. Maganda pwede naman gawin natin yun mag-usap lang parang meron silang national development may plan. Ito At the same time, pag pumunta ka, hindi LG yung kanila, yung regional at saka county by county. Ganun investment. Pero identified sila doon. So, ikaw, halimbawa, investor ka, alam mo na kung ano mangyayari doon. Ito pati ang mga provide ng gobyerno dyan sa'yo, yung iba sa'yo na. Pero dapat magdala ka halimbawa ng technology. If you're talking about lighting, merong iba't ibang klaseng lighting. Di ba? Bombilya. Meron yung mga parts ng ganito. Ito naman, mga chandeliers. Alam mo ba yun? Na sa China, para kang pumunta ng Vienna. Pagdating sa chandelier. Nandun lahat. Kayang-kaya nila. Kayang-kaya lang gawin na woodworks. Halimbawa, woodworks. Pag sinabi mong woodworks, anong gusto mong klaseng woodworks? Gusto mo ba ng Old America, o Chinese, o Filipino? Anong klase? Bamboo? Yung ganun Antindi. Organisado, in other words. So, yan ang kailangan natin ayusin. Yung pag-organisa. How are we supposed to work that out? Secretary Go will help. Kay Go, yun ang kanyang trabaho. Kasi, ganyan din yung mag-guide. Ganyan din yung Taiwan, yung sinasabi natin kanina. South Korea, Japan, ganun. Organized It is an organized effort. And it is an entire movement, social activity. And it requires a lot of disciplining sa tao at saka sa lahat ng mga sektor. Pati yung mga
Kaya nga nagkaroon ng mga, di ba? Saibatsus, lahat. Oo. Chaebol, yung mga sinasabi natin na ganun. Talaga, at saka suportado sila. Ikaw, ganito ang pwede mong gawin. Tutulong-tulong ka na dyan sa lahat. Germany, ganun din naman. Organized din sila. Alam mo ba, magmula doon sa Mongol, yung lapis, magmula sa pagmamanufacture ng ano, pero mga, ano yan, may mga small, ano, tapos papunta doon sa malaki na para makakapag-export. So, we can learn a lot from these things and I think we have learned a lot. Ang problema lang, pagdating sa implementation, yari, kanya-kanya na yan. Ito, hindi lahat, halimbawa parang yun, yung sinasabi natin, maski na gusto ni parang Bisoy, na siya magiging exporter ng langka halimbawa, hindi na niya kaya nga eh. So si parang Bisoy, ano ka na lang, pare, halimbawa. Kung langka, meron kang maliit na farm, kukunin namin yung langka mo, dadali namin dito sa mas malaking pagawaan para facility, packaging, andyan na lahat. Bibili namin na mabuti yung langka mo. So meron naman ganun na network eh. Kung hindi kaya ng isa, meron ka naman network of ano. Tapos ang sinasabi mo, that particular province or region, okay puro kayo lang, ano. Kayo na yan. Whatever, okay nang... I remember, noon, meron kasing National Greening Program ang national government eh. Meron suporta para sa pagtatanim at lahat. I remember si dating congressman, si Ed Sarmiento ng Samar. Western Samar, Calbayog. Sinabihan niya si Secretary Simato at the time kasi DNR ang nagbibigay ng pondo tungkol dyan. Sabi niya, sir, pwede ba yung allocation namin, imbis na ang menu na binibigay ng usual bamboo at saka fruit bearing, pwede bang ganito na lang gawin namin? I-concentrate na lang ho namin sa pili at saka kakao. So, nagtaka si Secretary Simato. Bakit? Meron ba kayong ganyang history? Meron ho. Meron ho kami. Kasi talagang isa sa mga main products dati ng Calbayog, yung indistrito niya ay pili at saka kakao. At sabi niya, sir, ang maganda nito, over a period of 5 years, maano na namin to, it will bear fruit. Meron na rin akong buyer ng mga processed. Yung ganda. Kung yan ay processing, nandun na rin. Nandun doon. Sabi niya, dadalhin na rin ho namin. Kasi yung pili, hindi lang pala nuts yan, parang Joel. Yung pili pala, oil. May oil na magagamit para sa ano. So hindi lang kinakain at Hindi lang kinakain at lahat. Good, Yung kakao, siyempre gagawin mo tsokolate yun later at lahat. Meron din silang ganyan na tradition. In other words, may mga bayan tayo at bawat bayan mayroon tradisyon ng ganyan na kultura. So, pwede natin pag-aralan lahat yun eh. Kung dito, huwag mong pipilitin na itatanim mo dito ay papaya, hindi naman sila nagtatanim talaga ng papaya. Hindi nila alam yan. Di ba? Mayroong mga ganon na areas at identified na yan nung matagal na. Yung tinasabi natin na key production areas kasi yung soil, yung kultura, yung lahat ng mga rekado ay po pwede doon. Ayan, kaya magpapapaya kayo. Hindi lahat ng lugar ay pwede magpapaya. O hindi lahat ng lugar pwede magbangus. Hindi. May mga ganun eh. May mga areas na kailangan talaga naka-identify ka. At saka doon mo na punuin lahat para hindi lamang pang local consumption, kundi pang export pa. Right. Kasi merong workout. Kagaya ngayon, nagkakaroon parang Joel ng nagkakaroon ng tungkol sa bamboo. Kasi I was going to mention that. Sige, go ahead. Marami palang marami palang gamit ang bamboo. Kasi, at saka madali. Babanggitin ko yung si kaibigan natin, si ex-mayor Bengoy Yap. Ayan. Kasi ang dami nilang bamboo, pero sabi niya, we cannot compete yung ginagawa ng China. Meanwhile, yung dating gawain na patubo ng bamboo, that's not the way to get into a certain section of the world market. So, may pinag-aralan sa Mindanao, meron doon high value added bamboo.
plus innovative Filipino design, pang Yan ang pwede export, natin oh. gawin. Yan ang kaya ng gawin. Yan ang kaya- So, tama. they will put nurseries doon at the same time yung design, packaging. Nandun na sila lahat. Pero not yung mass production gaya na yung sa China na mga makasahig-sahig. Oo. Talo tayo dyan, di natin Wala, kaya, wala. no? Oo. Gamitin natin yung innovative strengths ng Philippine Saan design. dito? Sa may Sa San Jose, Tarlac. Oo. Doon kasi Yan, mga ganung klase. touristic-oriented sila. So, hindi tayo makikipag-compete in volume. Makikipag-compete in creativity. Oo. So, maganda yung pa ating pagkagawa at lahat, etc. May rami naman. At may market nakita. At pinupuntahan na talaga ng ng mga foreigner ng It's what they want for their houses, for their buildings, gano'n. No? Meron tayo dati na panahon na tatandaan ko, panahon ni President FM, ang Secretary of Trade and Industry noon, Secretary Minister Vicente Paterno. 7-Eleven later. 7-Eleven, pati si Natitoy, Secretary Pardo at lahat. Tapos ang Design Center the Executive Director noon, Arturo Luz. Naku, Diyos ko. National artist National pa. artist. Isipin mo yan. Sabi niya, hindi naman tayo makikipag-compete sa China para sa volume. Mag-compete tayo tungkol sa creativity. Precisely, oo. Itong mga ito, sir, halimbawa, gumawa ka ng bamboo, made of bamboo na artifacts o kaya parang artwork, etc. Yan, bibili niyan. Sabi niya, hindi tayo, basta itong product na ito, gagawin natin na mabuti, etc. Ito yan. Ito, ang production natin siguro, 100,000 a year, pieces. Yeah. Okay na rin. Pero mayroon magagawa. Nawala na rin yung design center na yan. Yan ngayon pinag-usapan natin palagi ni na parang Conrad. Yung area na yan, doon sa Rojas Corner, Bendia. Andun pa rin, actually. Pero wala na. In other words, wala na yung purpose. Wala na yung purpose. Kasi ano na lang yan, buildings na lang yun. The creativity, the workout, etc. is no longer there. Yan ang sayang natin. Ngayon, ito, mayroon na mga nagte-text ang sinasabi, paano yung ating mga workers? Ganyan din po. Gustong-gusto ng mundo na ang ating mga kababayan na professionals, workers, etc. gustong-gusto. Patibayin natin yun. I-training lahat, natin na mabuti at tulungan natin sila na makakuha ng tamang mga trabaho at the same time proteksyonan natin sila. Kagaya niyan, yung ating seafarers, yung mga kagagaling lang sa yung binanatan ng mga OT. Gustong-gusto ng ating mga and they can do it, and they can work it. At saka, kaya nila yan. Ngayon, paano natin sila ma-upgrade? Paano natin sila paano natin naayusin yung ating seafaring industry? Hindi lamang sa mga workers, because we already have proven that. Ang importante ngayon, i-upgrade yung kanilang skills, ma-workout. At the same time tayo, if you want to be a seafaring industry, especially in the world commerce itself, pwede tayo maglagay dito ng ship registry. Wala pa tayong programang ganyan. Yung ship registry. Ship management. Hindi natin naaayos yan. Panama ang nangyayari. Hindi pa ayos yan. Ang dami natin mga the laws should be worked out. And that is why, I think, meron tayong kaibigan. Magaling ito, si Congressman Jess Manalo. Siya nagpropose yan yung the blue economy. And the blue economy does not only mean yung tungkol sa fisheries, aquatic resources, which should be the case. Basic yan, very basic. Kundi yung ating local transport system at saka yung international. Kasi maraming components ang international shipping na hindi pa natin nagagawa. Ang ating mail pa lang ngayon na natatrabaho ay yung tungkol nga dito sa seafarers. Okay yun. Pero maraming components, logistics, in a ship registry, ship management, ship breaking, etc. Pati yung paggagawa mismo ng barko. Meron na tayo ngayon. Inano natin yung sa Balamban, sa Cebu. Tapos dito sa Subic, nagkaroon tayo ng Hanjin. Yan. Nawala lahat yun eh. Yun ang dapat natin. Bakit nawala? Yun ang sana napagtuunan ng pansin. At anong nangyari? Babalik ulit yan eh. Babalik ulit ang sigla ng international trade. And you will be needing all kinds of ships for that purpose. So, nasan tayo? Dapat ilugar na natin ang sarili natin sa ganun because we are already known
as a seafaring nation, dagdagan na natin yan. Yung mga iba pang components ng industry na yan. The shipping industry, which includes, of course, our seafarers. Tinitignan din kaya ni Secretary Goy. Ang ganda. Sana, no? May work I mean, I see the natural path, di ba? Yung andyan na yung seafarer industry natin. Dilagyan mo na ng value added. And there are training, there are all kinds of sectors in the what we call human resources na pwede natin. Doctor and nurses. Imbis na workers lang ang dadalhin natin, magdala na tayo ng mga hospital managers. Hospitals mismo ang i-export natin the whole system. 'Di ba? Ganun din 'yan. Ganun din 'yun sa ganun din sa restaurant, the whole system. The whole system mismo ang ating i-export. Education, hindi lang teachers ang dadalhin natin, the whole educational system. In other words, ang dating natin korporasyon. Ganun din sa construction, hindi lang construction workers, contractors, construction companies. Nagawa na natin yan dati. Yan ang dapat sana natin mangyari. Lalong-lalo na dito sa overseas work. Hindi lang tungkol sa workers. It has to be corporations, corporate. Kasi mas madali natin gawin yon, mas madali natin protection. Nagawa na rin natin yan dati. Philippine ports, nandyan na port management tayo. Yeah. Si Ginoong Ricky Rason. Yan. He is managing 32 ports all over the world. Buong sistema. Buong sistema. The management system, the infrastructure. Yan. Marami tayong dapat na gano'n. Ang oras po natin, alas 9:32 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC. Oh! Karambola. Karambola. Uy, umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana. Kanina, good morning paring Joel. Pero bago sa natin, pasalamat, may ilang taga-subaybay tayo, nagustuhan daw ang mga topic natin tungkol sa investment, very substantive discussions daw, investment na kailangan ng bansa, infrastructure, ganyan. Pero meron din mga ibang balita, gaya nito. Ano ba yung pinag-uusapan natin ito? Kaya purposely po, ganito, para na lang nagkakaintindihan tayo. Kami ni paring Joel kanina, at sa tingin ko, ganun din ang gagawin namin maski na nandito na si paring Conrad. Mapag-uusapan po natin yung mga ganyan sinasabi tungkol sa investment, issues. Natututunan alam tayo. nyo kung bakit ho? Sapagkat ayaw namin na kami lamang ay magre-react lamang sa mga headlines. Gagawin din po natin yun. Kasi mamaya, meron kami nga tungkol dito kay Harry. Harry the Caller. Pero ang nais natin mangyari sana, magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan sa inyo at makipagtalaktakan tungkol ho sa mga nakikita natin na mga kailangan gawin natin sa isang bayan. Isang bansa tayo at nais natin na mangyari na over the next decades, years, ma-achieve natin. Ano bang gusto natin mangyari sa bayan natin? Yun lang ko. Ngayon, magre-react kami sa headline. Okay lang kami. Sige, pwede rin. Kaya ngayon. Yung sinasabi ni Paring Joel. Ano lang ako. Kasi ang nangyari, di ba, na yung saan ba to? Sa Porac. Rocky South, 99 compound. Sa Porac yan. Sa Porac. May nakitang mga dokumento na nandun ang pangalan ni dating former presidential spokesperson, Harry Roque. Oo. Tawag natin doon si Harry the Caller. Oo. So, now, bakit nandun, di ba? Na-recover ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Now, ang sinasabi, dahil abogado siya. Ang unang bagsak ng report, parang Joel, ay yung si dating presidential spokesperson, Harry Roque, ay abogado ng landowner. Yung may-ari ng lupa. May-ari ng lupa. Na kung saan itinirik itong mga operations ng Pogo, sinasabi nila. At yung Lucky South naman na yan, noong umpisa daw, meron naman talagang license from PAGCOR para mag-conduct nga ng gaming dyan sa lupa na yan, sa Porac. Pero tapos, inano yata, parang binawi yung license na yun, kasi ngayon nag-apply ulit. Nag-apply ulit. Hindi pa nabibigyan ulit ng license,
nag-activity na naman sila. Nagtrabaho na naman sila. Which is par for the course dito sa Pilipinas. Yung parang wala pang... Hindi. Naka-apply na kami. Yung ganun. Study pa lang ang kailangan, nakapagpatayo na ng mga ganun. Mga project doon. Kahit na wala pang, ano ba yun, sa environmental, ECC. ECC. Wala pa. Kagaya dyan sa Masungi. Sa atin, wala pang, wala pang lisensya. Hindi, naka-apply na kami. Ayun. Para ba naniniguro sila na bibigyan sila ulit na lisensya. Pero napag-usapan natin si dating presidential spokesperson Harry Roque, siya daw ay ang unang bugso ng balita, siya daw ay naging abogado nitong landowner. Kaya nandoon yung kanyang mga papeles lahat, etc. Ang ginawang ng mga siyempre pinitakte siya. Yung tungkol naman... Ito, meron din papeles. Yung isa pang pangalan, yung kanyang dating executive assistant na si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna. Dating executive assistant 3. Ano ba executive assistant 3? Mataas na rango. Ang sweldo nito, 54,000 na okay. Nung dati siyang, siya ay... nandun din sa Porac, sa Lucky South 99 compound, yung papeles ni De La Serna. Ano naman sinasabi? Si De La Serna, ito dating former male pageant contestant to sa Misters of the Philippines. Hindi ko kabisado to. Misters of the Philippines pageant. Later on, naging representative siya ng Pilipinas sa first ever staging ng Mr. Supranational competition sa Poland in 2016. So, ngayon, hindi ito unang beses na si De La Serna nagkaroon ng link kay Roque na isa publiko, ganun. Now, yung papeles niya, appointment papers, October 5, 2021, na-retrieve sa Pogo Hub na may affidavit of support pa mula kay former presidential... ano ba to? Pilipino ba to? Filipino. Ito, medyo magandang lalaki. Lamang ng ilang paligo sa atin. So, nandun din siya. At may affidavit of support. May affidavit of support na-discover doon sa Lucky South. Sa Lucky South. So, again, siyempre, sa social media, ito na. Pinuputakti na ngayon dyan. So, I mean, tapos may retrato pa, magkatabi pa sila. So, lalo na. Ang ano pala nito kaya... Bakit nagkaroon ng affidavit of support? Yun nga yung gusto ko malaman. I need a travel companion, sabi ni Secretary Roque, since I am diabetic with a coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Kaya lagi niyang kasama si dahil nag-travel ba sila? Nag-travel sila from Italy, Ukraine, Poland nung 2020. Kailan yan? 2023, October 9 to October 18. So, the whole area. So, kailan yan? 2023. 2023. Last year lang. Wala na siya sa gobyerno. So, ayan, naiintindihan naman kung may karamdaman. Kailangan siyempre, mayroong traveling companion. Traveling companion. Well, okay lang yun, traveling companion. The thing is, yung papeles nandun din sa Lucky South. Bakit niya naibigay yung support niya? Pangunguha ng visa siguro. Siguro, pangunguha ng visa. Kasi, may ano pa na gagastusan niya, yung travel, yung... Siya bahala sa lahat. So, saan ba sila pumunta? Ukraine, Poland at Italy. Okay. Ito, yun lang. Kayo naman mga taga-subaybay, mahilig kayo sa ganitong balita. O at least na namin na hindi naman natin... wala naman tayong pinamasama rito or anything. Interesting nga, kasi dati ng balita to but still, nakita yung mga papeles dun sa Lucky. Ikaw mo, huwag ka magte-text sa akin ha. Ano po yan? Honeymoon. Anong honeymoon ang pinagsasabi? Traveling companion. Ikaw naman mo ikaw masyado kang malisyoso ka. Pero nakita sa Lucky South. Sa Lucky South. Nagkataon naman na yun, tignan mo nga naman ang mga buhay. Nagkataon naman itong Lucky South ay pinasukan ng PAOK
para tungkol nga doon sa mga illegal activities. Kaya tayong mga government officials dyan, huwag kayong mag-iiwan ng mga dokumento, papeles sa mga pogo, maski saan. Lalo na sa pogo. Lalo na sa pogo. Kapag na-raid yan, ng PAOK, TF, o whatever, ng pulisya, baka kung ano makita dyan. Di ba? Delikado. Babuti, yan lang nakita. May pictures pa. May pictures pa, tsaka yung mga declaration of full responsibility, financial support. Diyos ko. Interesting. Hindi. Pagkakataon na rin ito ni Secretary Roque, baka gusto niyang paliwanag kung ano talagang sitwasyon. Bakit ba siya nagpapaliwanag? Wala pa. Mga bali-balita lang Bakit, unang-una, bakit yung mga dokumento na ganyan ay nandoon sa Lucky South? Ikaw ba'y hanggang ngayon, maliban sa ikaw ay naging abogado ng landowner ng Lucky South na yan, hanggang ngayon ba ikaw ba'y konektado pa? Diyan konektado ka ba? Hindi lang doon sa landowner, kundi pati sa operasyon ng Lucky South. Kasi magkaiba yan, yung landowner at saka yung operasyon, magkaiba yan. Maliban kung yung landowner mismo kasama sa operasyon ng Lucky South, yung Pogo. Ikaw ba'y continue mo yung parelasyon mo dito sa mga taon to? Number one. Number two, maliban sa pagiging abogado, ikaw ba investor naman? Ayan, isa yan. Pangatlo, bakit naiwan dyan yung mga papeles nandito? At 2023 ito. It's not as if 2021 or nung panahon na... One could say, hindi, nung ano pa yun, panahon ng pandemic, naging abogado ko niya. Okay. Pero 2023. Bakit nandoon yung mga... very recent yan. Bakit nandoon yung papeles of support? Tungkol naman dito sa... Bumiyahe kasi. Oo nga, pero bakit nandoon sa Lucky South? Bakit nasa Lucky South? Yun ang tanong, bakit nandun Yun ang kaso dun Hindi naman yung tungkol sa okay naman yung pagbabiyahe, meron ka support, okay lang lahat yun Ang problema, bakit nandoon sa Lucky South? Yan ang issue ngayon. Siguro magandang si Secretary Roque mismo magpaliwanag din, di ba? Kung ano talaga yan. Kasi yun ang issue Hindi ito naman yun. Sinasabi parang ang laking, baka planted daw yung documents na yun sa Lucky South. Di kausapin ninyo PAOK TF. Lintik naman, gumawa yung go all through that trouble para i-plant sa Lucky South yung papelis na to. Hindi naman makakalaban ni Secretary Roque. Ibig mo ba sabihin, gagawan na istorya ng PAOK ang parang si ano to yung sa Senate, yung pangalan nun, si Morales. Morales, parang anak ng Huweteng. Gagawan mo na istorya ang pinag-uusapan doon yung tungkol doon sa Pogo operations. Gagawan mo na istorya sa Secretary Roque. At saan mo naman kinuha? Kung halimbawa, plinant mo yan, saan mo naman nakuha yung papel na yan? 2023 na papel. Kailangan i-check kung authentic yung mga papel na yan, mga documents na yan, bro. Di ba? Yun ang issue dyan. Yun ang problema dyan. Ang nagiging issue ngayon, unang-una, alam mo, kung ako'y may connection sa mga Pogo, talagang babalik ako. Baka may papilis ako nakatago. Mga mesa-mesa dyan. Ba't nyo kinuha yung saan nyo kinuha yung papel na yan? Yung ganun Yun ang workout na yan. Kasi, okay na yung naging abogado si Secretary, kung totoo. Naging abogado siya ng landowner. Okay lang yun. Abogado talaga siya. Maano ba naman abogadohin niya yung tungkol sa landowner? Siya ba'y naging abogado rin nitong mga operator? Another issue yun. That's another issue. Ngayon, that was before. Ngayon, ito, mas recent ito yung tungkol dun sa affidavit of support at lahat mas issue ngayon yan. Bakit nagkaroon ng ganyan na mga papeles si Secretary Roque dyan sa PORA? Nag-uopisina siya ron. Ayan. Wala namang masama rin doon dahil yung landowner ang yung maano kung merong opisina doon talaga yung landowner at siya ay bumibisita doon. At siya talaga nag-opisina doon. Naiwan niya yung papel. Yan ang mga paliwanag. Hindi, meron ako dyan wala naman akong pakialam doon sa operations ng Pogo-Pogo na yan Hindi ko naman alam na ganun pala gawain nila Meron lang ako opisina doon dahil binigyan ako nung aking kaibigan na inaabogado ko bilang landowner. Yan. Maliwanag. Huwag na ninyong gawa ng ikaw mo, huwag kang bigyan ng mga kung ano-ano mga minamarites mo dyan, honeymoon. Hindi yan, wala yan Affidavit of support nga. Maawa kayo kay Secretary Roque. Meron nga sakit Hindi kailangan niya ng traveling companion. Ano ba?
Oo, tama. Anong masama doon? Mayroon kang traveling may convenio. coronary stent ka at Oo. diabetes. Mahirap yan, ha? Kung bigla kang maatake. Sige nga. Nagkakaroon ng supranational, tender. magkakaroon ng issue pa yan. kasama mo dyan, oo. Ay, nako. Tama na yung mga marites ninyo. Kung meron kayong iba pang marites, baka may... Baka may iba pa kayo dyan. Doon ba kay Alice ko? O yun. Wala bang official doon na nakuha ng picture or whatever it is? Yung mga, ipinapakita naman yung picture dyan, nung kampanya yan, di siyempre, maano ba na, lahat ng tao magpapapicture sa mga kandidato. Ang dami Ano ba mga kay Alice Go? Maano na daw? Hindi, yung nakita- Kakasuhan na siya ng... Ang kakasuhan na siya ng human trafficking, kasuhan yun na. Human Kung talagang meron kayo ebidensya. Alam mo, ang problema dito, Ebidensya, ang problema dito, paring Joel, kung magsasabi ka ng mga ganyan, matindi ang human trafficking, the proof na ikaw ay human trafficker, matindi, kailangan beyond reasonable doubt yan. Criminal accusation yan, Oo. So, ganyan. Ito naman kay Secretary Roque, hindi naman to kayo naman. Umanong nagkaroon siya ng papel doon. Baka nga, yung sinasabi ni Parin Joel, Hindi nga. may abogado siya ng landowner. Binigyan siya ng opisina doon. Ano masama doon? At doon niya inimbak yung kanyang mga papel. Wala siyang ibang pag-iimbakan na iba. At siguro, yung landowner, every now and then, nagtatanong sa kanya. Consultations. Ano masama kung nagkukonsulta? Kaibigan niya to. Abogado siya ng landowner. Maano kung pupunta siya sa Porac? Masarap ang pagkain doon. Huwag niya nalagyan ng mga pa dyan. Kayo naman Hindi nga. Yung sinasabi ng iba, planted documents. Ay, Planted ngayon. yung Ikaw ba? Kay AR, pati dokumento ni AR at lahat, Naibigay. dinala mula sa Maynila. Dinala na ron. At ito, damning to. Unang-una, kung planted, saan nakuha yung dokumento? Unang-una, authentic ba yan? Oo, yun ang authentic ba yan? Yan ang unang issue. tanong dyan. Authentic ba yan? At yung mga dates na yan, na sinasabi, ang BID ba ay mayroong record tungkol sa travel? Ayan. Yan ang isa ng mga dapat na tanungin ngayon. Yung, October 23. October 8 to 18, parang gano'n. October 8 to 18, 2023. Ilang bansa yung pinuntahan nila Siyempre kailangan ng visa. Visa. Ayan. Tingnan natin na mabuti yan. Huwag na kayong gumawa ng sarili nyo mga diskarte dyan. Pabayaan nyo na yung mga investigador. Yung mga marites ninyo, iwanan ninyo yan sa bahay ninyo. Huwag sa Lucky South, yung mga dokumento na yan. Yung mga dokumento na gano'n, alam mo, we'll keep it under lock and key. Mga ganyan. Lalo na yung mga ganyan. Oo. Di ba? Hindi ko dinadala kung saan-saan yun. Kung ako, may mga ganyan na mga Kaya dyan sa mga LG yun, kung meron kayong ito hindi LGU, layo Dito siya sa Maynila Ang layo Maaring maging sa'yo yan. Ay, nako. And the best way to gain the headlights, ilagay mo sa loob ng pogo. I-raid. Ayan, pinakamagaling. Kung gusto mong maano ka, mapag-usapan ka ng buong bayan. Yan. Gawin mong ganyan. Kasi kung saan-saan mo lang iiwan, wala yan. Hindi papatulan naman. Ni-raid mo sa, nilagay mo doon sa ni-raid na lugar. Puta. Kaya nga planted ang sinasabi. Dahil nga nilalagay. Ang problema, kung sinasabi mo, sino na-plant noon? At saan nila nakuha yung papel na yan? Ayan, yan ang problema. Ayan, yan ang problema natin. Kaya, ito, lalo na itong susunod na award-winning. Wala mga papeles na iniiwan kung saan-saan yan. Huwag kang mag-iiwan, award-winning ka pa naman. Award-winning broadcast journalist. Huwag kang mag-iiwan ng papel kung saan-saan. Baka maiwan mo kung saan-saan yan. At bigyan na raid yan, tapos ka. Yan ang mangyayari. Doon nila nilalagay ngayon sa ni-raid na lugar. Mabuti ba kung ganyan mga papeles na sensitive na papers na yan, ilagay mo sa bulsa mo. Dali mo na lang yan lahat. Kaysa kung saan mo dinadala. Ayan, Ay, nako. Itong mga tungkol dito sa mga marites na ito, huwag nyo na sasabihin na nasa honeymoon. Hindi totoo yan. Samantala, kami po ay nagpapasalamat at sa ating mga tigapakinig at tigapanood
dito sa ating programang Karambola. Sa ngalan po ni paring Conrad Manal, si paring Joel Escamana, ito po yung kaibigan, Jonathan de la Cruz, nagsasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola. Samantala, huwag ko kayong alis, ito ho, hindi nag-iiwan ng papel maski saan. Ang ating award-winning broadcast journalist sa kanyang programang Ronda Pilipinas, si paring Dennis Antenor Jr. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.